Magandang umaga po mga ka-idol. Kumusta po ang lahat? Sana po nasa mabuting kalagayan po tayo ngayon mga ka-idol. So dito po tayo sa update mga ka-idol. Tungkol po to sa sinampang likramo ni Acting Mayor Baste Duterte sa Davao City mga ka-idol. Laban po kay Secretary of Justice Boyeng Rimulya mga ka-idol. At kay National Defense Secretary Gibo Teodoro mga ka-idol. Tungkol po to sa illegal na pag-aresto kay former President Rodrigo Roa Duterte mga kadol nung nakaraang Marso mga kadol. So formal nang isinampa ang kaso doon po sa Korte Suprema. So antabayanan po to natin mga kadol kung maging successful ba yung kasong sinasampa na laban sa mga ating public official mga kadol. So panoorin po natin ang balita mga kadol para makuha po natin ang kumpletong detalye sa itong balita. Nanganganib na matanggalan ng lisensya si Justice Secretary Boyeng Rimulya at 3 iba pa matapos silang sampahan ng disbarment complaint ni Acting Davao City Mayor Baste Duterte sa Korte Suprema. Kaugnay ito ng pagpapadala ng gobyerno kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands. Si Margot Gonzalez magbabalita. Pinatatanggalan ni Acting Davao City Mayor Baste Duterte ng lisensya sa pagkaabogado sina Justice Secretary Boyeng Rimulya at Defense Secretary Gibo Teodoro sa Korte Suprema. Ito ay kasunod ng pag-aresto at pagpapadala sa kanyang ama sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Matata na nangyari ang pag-aresto noong Marso ng kasalukuyang taon sa kabila ng pagtutol umano ng dating Pangulo dahil sa kawalan ng balidong warrant of arrest at due process. Damay din sa disbarment complaints sina DOJ Undersecretary Nicolas Felix T. at Prosecutor General Anthony Fadubion. Ayon sa abogado, nilabag umano ng mga respondent ang Code of Professional Responsibility and Accountability. But this is related with the kidnapping as well as expulsion of former President Rodrigo Roa Duterte towards The Hague, Netherlands. So in the light of the fact that the family has decided to file a disbarment complaint against these lawyers who happen to be high officials of the land, Acting Mayor Sebastian Z. Duterte decided to file it himself in behalf of the family. Samantala, may pending application si Rimulya sa Judicial and Bar Council para sa ombudsman bid. Hindi maiwasan ng ilan na questionin ang timing ng reklamo, pero gate ng abogado ni Baste, karapatan nila magsampa ng kaso anumang oras. Option to file it as to when depends on the complainant. As you can see under Article 90 of the Revised Penal Code, prescription of crimes up to 20 years for grave offenses. So within the 20-year period, it's up for the complainant as to when to file it, because complainants may have different reactions, the psychological aspect, physical aspect, financial reasons likewise may come into play as to why they would delay the filing. But since they have already filed, then they have exercised that option.